pinalaya sa sariling pamamahay habang nagpapakasasa sa karangyaan ang manugang na nilamon ng kasakiman. Habang humihigop ng mamahaling alak si Hazel, kinakalkal naman ni Almira ang basurahan sa tabing ilog para may makain. Basura ka, doon ka sa nararapat sa'yo. Tila lason na usal ng manugang hanggang sa bumukas ang pinto at iniluwa ang anak na 5 taong nagpaalipin sa ibang bansa. Sa pagbagsak ng balikbayan box, wawasakin na ba ni Severino ang kahibangang ito? Wala na sana kayong balak ibalik ang matandang yun dito, di ba? Amoy lupa na. Nakakasira pa ng aesthetic ng bahay natin. Ano ka ba, Tita Flor? Siyempre hindi na. Mabuti nga at naniwala agad ang uto-uto kong asawa na dinala ko sa isang exclusive wellness resort ang nanay niya. Kung alam lang ng Severino na yun na nakakalkal ng tirang pagkain ng matanda sa tabing ilog ngayon, baka atakehin yun sa puso. Anyway, let's toast to my new luxury bag na galing sa katangahan niya. Sa likod ng bahagyang nakawang na pintuan na gawa sa mamahaling inukit na kahoy, nakatayo si Severino. Basa ng malamig na ulan ang kanyang buong katawan, ngunit mas malamig ang yelong unti-unting bumabalot sa kanyang dibdib. Gumagapang mula sa kanyang sikmura patungo sa kanyang lalamunan. Sa kanyang nanginginig na mga kamay ay mahigpit niyang buhat ang isang malaking balikbayan box. Sa loob nito ay ang mga pangarap na binalot niya ng tape, mga mamahaling pabango para sa kanyang asawang si Hazel, at isang makapal na wool shawl na binili niya mula sa kanyang unang malaking bonus para panlaban sa lamig ng kanyang inang si Almira. 5 taon. 5 taon siyang nagpaalipin sa init at pagod sa bansang Singapore, natulog sa masikip na quarters at kinain ang pinakamurang delata. Maipadala lamang ang bawat sentimong pinagpawisan niya sa Pilipinas upang mabigyan ng palasyo ang 2 babaeng pinakamamahal niya. Ang akala niya ay sasalubungin siya ng amoy ng mainit na kape at ng yakap ng inang matagal na niyang pinangungulilaan. Ngunit ang isinalubong sa kanya ay ang halakhak ng isang demonyo na nagkukubli sa anyo ng babaeng pinakasalan niya. Tila may isang makapal at nakakapasong lubid na unti-unting sumasakal sa lalamunan ni Severino. Nanikip ang kanyang dibdib, pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay hanggang sa tila madurog ang kanyang puso. Ang mga pamilyar na dingding ng bahay na siya mismo ang nagpapintura ng puti at ginto ay biglang naging parang kulungan ng mga halimaw. Hindi siya makahinga, namamanhid ang kanyang mga binti at ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang balikat ay tila naging mabibigat na bato na nagpapabagsak sa kanyang mga tuhod. Ang lahat ng pagod niya, ang lahat ng pangungulila ay ginawang isang malaking katatawanan. Bumitaw ang mga daliri ni Severino mula sa hawakan ng malaking kahon. Bumagsak ito sa makintab na marmol na sahig at ang bigat nito ay lumikha ng isang malalim na yanig na umalingaw-ngaw sa buong sala. Tuluyang pumatay sa masayang tawanan at malakas na musika ng mga bisita. Lahat ng mga mata ay napalingon sa pintuan. Nang makita ni Hazel ang basang-basang figura ng kanyang asawa, tila naubos ang lahat ng dugo sa kanyang mukha. Sa labis na pagkagulat, nabitawan niya ang hawak na kristal na baso ng wine. Sumalpok ito sa sahig at nagkadurog-durog. Ang mapulang alak ay umagos na tila sariwang dugo na kumalat sa paanan ng babae. Babe? Nanginginig ang boses ni Hazel. Pilit na pinapakalma ang sarili habang mabilis na lumapit. Ang kanyang nangiti ay halatang pilit at puno ng takot. Oh my God! Surprise ba ito? Bakit hindi ka man lang nag-text na uuwi ka? Ang lakas pa ng bagyo. Tiningnan lamang siya ni Severino. Walang emosyon ang kanyang mga mata. Ngunit ang pamumula ng mga ito ay sapat na upang magpakita ng nag-aapoy na puot na nagbabadyang sumabog. Sinuyod ng kanyang paningin ang buong paligid. Ang sala ay puno ng mga taong hindi niya kilala. Mga nakasuot ng maluhong damit. May mga mamahaling pagkain sa ibabaw ng hapag na binili gamit ang perang ipinadala niya para sa gamot ng kanyang ina.
Nasaan ang nanay ko, Hazel? Ang boses ni Severino ay mababa, garalgal, ngunit may talim na kayang humatid ang bakal. Napalunok si Hazel at sumulyap kay Tita Flor na ngayon ay tahimik na nakayuko sa isang tabi. Mabilis na hinawakan ni Hazel ang braso ng asawa, ginagamit ang malambing na tinig na matagal nang naging kahinaan ni Severino. Babe, di ba sinabi ko sa'yo sa video call natin last week? Dinala ko si Mama sa isang exclusive healing resort sa kabilang bayan para makapagpahinga siya. Nagparty lang kami ni Tita Flor dito ngayon para i-celebrate ang bagong investment natin. You're so wet, halika muna sa taas. Ipaghahanda kita ng maiinit na tubig. Bago pa man makasagot si Severino, isang malakas na puwersa ang marahas na nagbukas ng pintuan mula sa kanyang likuran. Isang binatang nakasuot ng luma at basang raincoat ang pumasok ng walang pakundangan. Si Andre, tumutulo ang putik mula sa kanyang mga bota. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkasuklam habang diretsyong nakatingin sa manugang na nagpapanggap. Mga pusakal kayo. Ang sigaw ni Andre ay tila kulog na yumanig sa buong kabahayan. Itinuro niya si Hazel gamit ang nanginginig niyang kamay. Nagsasaya kayo rito? Nagpapakalunod kayo sa alak habang si Nanay Almira ay naghihingalo sa putikan. Lalong namutla si Hazel. Umusok ang kanyang ilong sa galit at mabilis na nag-iba ang kanyang anyo. Sino ba ang pulubing yan? Guard, bakit nakapasok ang baliw na yan sa loob ng subdivision natin? Babe, huwag kang maniwala dyan. Adik yata yan na nanghihingi lang ng limos. Naninira lang yan. Hindi pinansin ni Andre ang pagmamataray ng babae. Dumukot siya mula sa bulsa ng kanyang basang pantalon at inilabas ang isang lukot na litrato na kinuha niya mula sa kanyang lumang cellphone at ipinaprint. Inihagis niya ito sa harapan ni Severino. Mabagal na yumuko si Severino. Ang kanyang mga tuhod ay parang mga jelly na nawalan ng lakas nang pulutin niya ang basang papel. Sa litrato, nakikita niya ang isang matandang babae na nakahiga sa ibabaw ng mga pinagpatong-patong na karton. Balot ito ng isang napakanipis at butas-butas na kumot. Ang katawan ay butot balat at ang mukha ay nakasubsob sa isang lumang kamiseta na pamilyar kay Severino. Ang kanyang paboritong kamiseta noong kolehiyo na hindi kailanman itinapon ng kanyang ina. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Severino. Ang mga paliwanag at pagmamakaawa ni Hazel ay naging parang mga bulong na walang katuturan. Sa kalagitnaan ng kanyang pagkatulala, napansin ng kanyang mga mata ang isang kakaibang anino na mabilis na gumalaw. Sa likod ng makapal at mahabang kurtina sa pasilyo, may isang figura ng lalaki na tahimik na nagmamadaling magtago palabas sa likurang pintuan. Hindi niya alam kung sino ito, ngunit sa sandaling iyon, wala siyang pakialam sa kahit na anong dumi ng kanyang asawa. Ang tanging mahalaga ay ang dugo ng kanyang buhay na unti-unting nauubos sa ilalim ng bagyo. Hindi sumigaw si Severino. Hindi niya sinampal si Hazel o pinaghahampas ang mga mamahaling gamit na nandoon. Ang pinakamatinding sakit ay hindi lumilikha ng ingay. Ito ay isang nakakabinging katahimikan na unti-unting pumapatay mula sa loob. Marahan niyang inalis ang pagkakakapit ng mga asawa sa kanyang braso. Tila nandidiri sa isang nakakahawang sakit. Tinalikuran niya ang marangyang party, ang mga mapagkunwaring mukha, at ang bahay na pulang bubong na naging saksi sa pinakamalaking pagkakanulo sa kanyang buhay. Walang lingon-likod siyang tumakbo palabas, sumugod sa gitna ng walang awang ulan at nag-aalin lang ang dilim ng gabi. Sinusundan ang mga yapak ni Andre patungo sa lugar kung saan itinapon ang kanyang ina. Iniwan niya ang kasinungalingan sa loob ng palasyo. Ngunit habang hinahagupit ng malamig na hangin ang kanyang mukha, isang katanungan ang patuloy na sumusugat sa kanyang isipan, tila patalim na paulit-ulit na ibinabaon sa kanyang puso ng walang awa. Aabot pa ba siya upang mayakap ng buhay ang inang nagbuwis ng sariling dugo at pawis para sa kanya? O huli na,
Ang lahat para sa isang anak na naging bulag. Sa katotohanan, ang malamig na ulan ay tila libo-libong karayom na tumutusok sa balat ni Severino habang binabagtas nila ni Andre ang makipot at madilim na eskinita pababa sa ilog. Wala na siyang pakialam kung ang kanyang mamahaling sapatos na binili pa sa ibang bansa ay tuluyan ng bumaon sa malagkit at umaalingasaw na putikan. Bawat hakbang ay mabigat, hindi dahil sa putik na kumakapit sa kanyang mga paa, kundi dahil sa matinding kaba at pambubusabos sa sarili na unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Umaalingaw-ngaw sa hangin ang walang humpay na paghampas ng ulan sa mga kalawanging yero na tila nakikisali sa pag-iyak ng kalangitan. Amoy na bubulok na basura at burak ang paligid. Isang mundong napakalayo sa mabangong palasyong iniwan niya ilang minuto lamang ang nakalilipas. Tumigil si Andre sa tapat ng isang barong-barong na halos nakasabit na sa mismong gilid ng rumaragas ang itim na tubig ng ilog. Gawa lamang ito sa pinagtagpi-tagping sako ng bigas, bulok na kahoy at mga lumang tarpaulin na pilit itinali upang may masilungan. Marahas ngunit nag-iingat na itinulak ni Andre ang pintong yero na nagsisilbing harang sa lamig ng gabi. Sa pagbukas nito, bumulaga kay Severino ang isang eksenang habambuhay na mag-iiwan ng malalim na pilat sa kanyang kaluluwa. Sa gitna ng masikip at tumutulong silungan, sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng isang maliit na upos ng kandila, nakikita niya ang kanyang ina. Nakahiga si Almira sa ibabaw ng mga nalamig na karton na inilatag sa ibabaw ng basang lupa. Balot siya ng isang manipis, kupas, at butas-butas na kumot na walang laban sa hagupit ng bagyo. Ang kanyang dating mabilog na pangangatawan na punong-puno ng sigla nung nagtitinda pa siya ng kakanin ay tila nawala na. Napalitan ng butot balat na figura na nanginginig sa matinding ginaw. Ngunit ang mas nakadurog sa puso ni Severino ay ang bagay na mahigpit na yakap ng kanyang ina sa dibdib nito, ang luma at naninilaw niyang uniforme noong nasa kolehiyo pa siya, ang tanging alaala ng anak na paulit-ulit nitong inaamoy upang maibsan ang pangungulila. Bumigay ang mga tuhod ni Severino, tuluyan siyang napaluhod sa malamig at malagkit na putikan, walang pakialam sa dumi na dumidikit sa kanyang mamahaling pantalon. Gumapang siya palapit sa ina, tila isang batang nawawala na muling nakahanap ng tahanan. Walang ingay na lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang dibdib ay naghihikahos, pilit pinipigilan ng isang malakas na paghagulgol na tila sasabog sa kanyang lalamunan. Nanginginig ang mga kamay ni Severino nang abutin niya ang palad ng kanyang ina. Nang mahawakan niya ito, naramdaman niya ang labis na kalyo, mga bagong sugat, at ang matinding magaspang na balat na dulot ng walang tigil na paghihimay ng dahon ng saging at pagkalkal sa basurahan. Dahan-dahan niyang inilapat ang sugatang palad na ito sa kanyang basang noo. Isang pagmamano, isang paghingi ng tawad ng isang anak na nagbulag-bulagan sa kasinungalingan habang ang kanyang ina ay naghihirap sa dilim. Sa dampi ng init ng luha ni Severino sa kanyang kamay, marahang nagmulat ng mga mata si Almira. Ang kanyang paningin ay malabo at pagod, ngunit nang aninagin niya ang mukha ng lalaking nakaluhod sa kanyang harapan, isang mahinang nangiti ang gumuhit sa kanyang mga tuyot at maputlang labi. Hindi siya nagalit, hindi siya nagsumbong tungkol sa kalupitang dinanas niya mula kay Wiesel. Imbes na isipin ang sariling kalagayan, dahan-dahang iniangat ni Almira ang kanyang nanginginig na kamay upang punasan ang putik at luha sa pisngi ng kanyang anak. Anak! Ang boses ni Almira ay isang paos na bulong, halos tangayin ng ihip ng hangin. Bakit ka nandito sa madilim na lugar? Madudumihan ang sapatos mo, anak. Bago pa naman yan. Ang mga salitang yon ay parang mga punyal na sabay-sabay na itinarak sa dibdib ni Severino. Sa gitna ng gutom at kamatayan, ang kapakanan pa rin ng kanyang anak at ang kalinisan ng sapatos nito ang inaalala ng matanda.
Mariing ipinikit ni Severino ang kanyang mga mata habang humahagulgol, idinidiin ang muka sa palad ng ina. Pilit kinukuha ang lahat ng lamig mula sa katawan nito, papunta sa kanya. Nay, patawarin mo ako. Nandito na ako, Nay. Hindi na kita iiwan. Garalgal at halos hindi makahingang usal ni Severino. Ngunit sa pag-usog ni Almira upang yakapin ang anak, bahagyang bumaba ang manggas ng kanyang lumang duster. Nahagip ng nanlulumong mga mata ni Severino ang isang malaki at nangingitim na pasa sa itaas na bahagi ng nipis na braso ng ina. Hindi ito pasanggaling sa pagkakadapa. Hugis ito ng 5 daliri na mahigpit at marahas na bumaon sa laman ng isang walang kalaban-labang matanda. Agad na binawi ni Almira ang kanyang braso at pilit na itinago sa ilalim ng kumot. Iniiwas ang tingin, tila isang batang takot na mapagalitan. Bumangon ng isang kakaibang uri ng puot sa kaibuturan ng kaluluwa ni Severino. Isang tahimik, ngunit nakamamatay na galit. Sino ang may gawa nito? Si Isel. O may iba pang inutusan ng kanyang asawa upang saktan ng kanyang ina bago ito itaboy ng tuluyan? Bago pa man siya makapagtanong, biglang natigilan si Almira. Ang kanyang mahinang ngiti ay tuluyang naglaho, kasabay ng pagdilat ng kanyang mga mata na nawalan ng tuon. Bumagsak ang kanyang kamay mula sa pisngi ni Severino. Ang kanyang katawan ay naging parang isang lantang dahon na nawalan ng anumang bigat at puwersa. Sinalo siya ni Severino, pilit na niyuyugyog ng marahan, sumisigaw ng pangalan ng ina sa gitna ng walang awang ulan na pumapasok sa loob ng barong-barong. Ngunit wala ng tugon. Pabilis ng pabilis ang pagkawala ng kanyang hininga, at habang yakap-yakap ni Severino ang walang malay na ina, ang tanging naramdaman niya na tila tumagos hanggang sa kanyang sariling mga buto ay ang nakakatakot at nagyayelong lamig mula sa balat ng ina. Ang nakakatakot at nagyayelong lamig mula sa balat ng kanyang ina ay tila sumunod kay Severino hanggang sa pagtapak niya sa makintab at puting sahig ng ospital. Walang tigil ang kanyang pagpapabalik-balik sa paglalakad sa mahabang pasilyo. Hindi alintana ang putik na tumutulo mula sa kanyang mamahaling pantalon at ang mga palihim na sulyap ng mga nurse sa kanyang basang-basang anyo. Ang matapang na amoy ng alkohol at gamot sa hangin ay lalong nagpapabigat sa kanyang paghinga. Sa likod ng malaking salamin ng emergency room, tanaw niya ang mga doktor at nurse na nagkakagulo, mabilis na nagkakabit ng mga tubo, oxygen mask, at dextrose sa payat na katawan ni Almira na wala pa ring malay. Sa gitna ng kanyang pagkasabik at matinding takot, bumukas ang pinto ng pasilyo at pumasok ang isang babaeng nakasuot ng malinis na lab coat. Si Doktora Maristela Vejano, bakas sa kanyang tindig ang pagiging profesional. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagtatago ng isang pamilyar at matinding pag-aalala nang makita ang pasyenteng nakaratay. Agad siyang pumasok sa loob ng kwarto upang pamunuan ng pagsusuri sa vital signs ni Almira. Habang nakatingin mula sa labas, may isang tagpo na tuluyang nagpadurog sa puso ni Severino. Kumuha si Maristela ng isang malinis at maligamgam na tuwalya. Imbes na iutos sa mga nurse na nakapaligid, ang doktor mismo ang dahan-dahang nagpunas sa putik at dumi na kumapit sa kulubot at namumutlang pisngi ni Almira. Ang bawat haplos ng kamay ni Maristela ay puno ng matinding pag-iingat at pagmamahal. Tila ba sariling ina nito ang kanyang inaalagaan? Ang simpleng senaryong ito ay nagbigay ng matinding sampal kay Severino. Isang estranghero ang nagbibigay ng init at kalinga na buong pusong ipinagkait ng sarili niyang asawa. Makalipas ang halos 1 oras matapos siguraduhing matatag na ang paghinga ng matanda at nalapatan na ng paunang lunas ang matinding malnutrisyon nito, lumabas si Maristela. Tiningnan niya si Severino. Walang pandidiri sa kanyang paningin, kundi isang malalim na awa na may halong mabigat na katanungan. Inimbitahan niya ang lalaki sa kanyang tahimik na opisina
upang makapag-usap ng walang nakakarinig. "Kumusta ang nanay ko, Maristela?" Garalgal na tanong ni Severino, halos hindi makatingin ng diretso sa mga mata ng dating kaibigan. Buhay siya, Severino, pero malubha ang malnutrisyon niya at may matinding pulmonya. Malumanay ngunit seryosong sagot ng doktor. Huminga ng malalim si Maristela, ipinapatong ang magkabilang kamay sa ibabaw ng mesa. "Bakit ngayon ka lang umuwi? Bakit hinayaan mong humantong sa ganito si Nanay Almira?" Napakunot ang noo ni Severino, ang mukha ay puno ng matinding pagkalito. "Paanong hahantong sa ganito? Buwan-buwan akong nagpapadala ng malaking pera para sa gamot, pagkain at bitamina niya. Tuwing magkausap kami ni Yaisel sa video call, maayos naman ang nanay. Minsan pa nga nasa resort daw siya nagpapahinga." Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Maristela, kasabay ng mahinang pag-iling. Dumukot ang doktor sa bulsa ng kanyang uniforme at inilabas ang sariling telepono. Binuksan niya ito, nag-scroll ng ilang sandali at iniharap ang umiilaw na screen sa mukha ni Severino. 2 taon, Severino, mariing wika ni Maristela. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit at lungkot. 2 taon kong sinusubukang iparating sa'yo na unti-unting pinapatay sa gutom ang nanay mo. Ilang beses ko siyang nakitang nakapila sa charity ward ng ospital dahil walang pambili ng maintenance meds niya. Ilang beses ko siyang inabutan ng pagkain sa simbahan. Ipinakita niya ang daan-daang mensahe, mga litrato ng kalagayan ni Almira at mga log ng tawag na ginawa niya sa personal na numero at pribadong email ni Severino. Ang lahat ng yon ay may nakalagay na iisang marka. Seen, at hindi nagtagal ay blocked. Tila binuhusan ng kumukulong tubig ang buong pagkatao ni Severino nang mabasa niya ang mga petsa at detalye ng bawat mensahe. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang kunin niya ang sariling cellphone mula sa kanyang basang bulsa. Pilit niyang binuksan ang mga nakablock na contacts at ang mga hidden spam folders sa kanyang email account na matagal na niyang hindi binibisita dahil sa labis na pagtutok sa mga negosyo niya sa Singapore. Naroon ang lahat ng mensahe ni Maristela. Maingat itong itinago, binasa at ibinlock bago pa man niya makita. At iisang tao lang ang may alam ng lahat ng password ng kanyang mga account. Iisang tao lang ang nag-aayos ng kanyang mga digital device at humahawak ng kanyang mga komunikasyon noong nasa Pilipinas pa siya para raw mabawasan ang stress niya, ang kanyang asawang si Wiesel. Ang panlilinlang ay hindi lamang naganap sa loob ng bahay na pulang bubong. Ito ay isang detalyado at perpektong web ng kasinungalingan na maingat na idinisenyo upang patayin ang koneksyon niya sa katotohanan. Habang siya ay nagpapakamatay sa pagtatrabaho upang mapuno ang bank account ng kanyang asawa, ginamit ni Yaisel ang kanyang pera at tiwala upang ikulong ang kanyang ina sa isang impyerno ng kahirapan. Ang pagkabigla at pag-iyak ni Severino ay mabilis na umurong at napalitan ng isang malamig, tahimik at nakamamatay na pagkapuot. Walang anumang luhang pumatak muli sa kanyang mga mata. Ngunit ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng napakahigpit sa ilalim ng mesa hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad at magdugo ito. Kung nagawa ni Yaisel na kontrolin ang kanyang mga mensahe at itago ang ganitong klaseng kalupitan, ano pa kaya ang tahimik nitong kinokontrol at ninanakaw sa kanyang buhay nang hindi niya nalalaman? Ang buong pundasyon ng kanyang paghihirap sa ibang bansa ay itinayo sa ibabaw ng kumunoy ng kasinungalingan. Bago pa man makapagsalita muli si Severino upang magpasalamat kay Maristela sa mga ginawa nito para sa kanyang ina, bumasag sa kanilang katahimikan ang patuloy na pag-ilaw at matinding pag-vibrate ng kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang tawag ang pumapasok. Nakarehistro sa screen ang pangalang My Beautiful Wife na sinundan agad ng paglabas ng magkakasunod na mensahe sa itaas ng screen. Imbes na pag-aalala kung nasaan ang asawa niyang tumakbo sa bagyo, ang laman ng mensahe ay puno ng pagmamalaki at pagbabanta. "Umuwi ka na rito, babe.
At ipapakulong ko yung basurerong Andre na yan. Tumawag na ako ng pulis para damputin siya dahil sa trespassing sa property ko. Ang patuloy na pag-ilaw ng telepono ay hindi nagbigay ng liwanag sa madilim na isipan ni Severino, kundi tila isang nakakapasong tunog ng ringtone ng asawa na unti-unting sumusunog sa anumang natitirang habag na meron siya para rito. Ang nakakapasong tunog ng ringtone ng kanyang asawa ay tila naiwan sa pandinig ni Severino habang binabaybay niya ang madilim at maulan na kalsada pabalik sa bahay na pulang bubong. Pagpasok niya sa malaking pintuan, natambad sa kanya ang isang tahimik at malinis na sala. Wala na ang mga bisita, wala na ang nagkalat na mga basag na kristal at natapong alak sa sahig. Sa halip, naabutan niya si Yaisel na komportableng nakaupo sa paborito nitong silyang pelus, suot ang isang mamahaling silk na pantulog, kalmadong nag-aayos ng kanyang mga kuko, habang katapat si Tita Flor na humihigop ng mainit na tsa. Tila walang bagyong nananalasa sa labas, tila walang matandang nag-aagaw buhay sa ospital. Nang mag-angat ng paningin si Yaisel at makita ang nanggigigil at basang-basang asawa, mabilis nitong ibinaba ang hawak na nail file. Sa isang iglap, ang kalmadong mukha ay napalitan ng isang perpektong maskara ng pag-aalala at bighati. Umagos ang peking luha mula sa kanyang mga mata habang mabilis na tumayo at akmang yayakapin si Severino. "Babe, my God! Saan ka ba galing? Kanina pa ako nag-aalala sa'yo." Pilit na pinatitinis ni Aisel ang kanyang boses. Umaarte tila isang biktima na iniwan sa ere. "Pumunta ka ba sa matandang yon? Nakita mo ba kung paano niya sinira ang gabi natin gamit ang baliw niyang utusan? Babe, let me explain. Hindi mo alam ang buong kwento." Marahas na iniwas ni Severino ang kanyang katawan, dahilan upang mapahinto si Isel sa paglapit. Ang malamig at madilim na titig ng lalaki ay tila humihiwa sa mismong kaluluwa ng kanyang asawa. "Ipaliwanag ang alin, Isel?" Mababa ngunit nag-uumapaw sa puot ang tinig ni Severino. "Na pinutol mo ang lahat ng linya ng komunikasyon ko para hindi ko malamang ginugutom mo ang nanay ko? Na itinapon mo siya sa tabing ilog habang ginagamit mo ang perang ipinapadala ko para bumili ng mga mamahaling bag at magpa-party?" Umiyak ng mas malakas si Yaisel. Pinupunasan ang mga matang wala namang tunay na pighati. "Bakit ako ang pinapalabas mong masama rito? Ako ang asawa mo, Severino. Pinagtatanggol ko lang ang reputasyon natin. Ninanakawan niya ako. Kinuha niya ang diamond set na regalo mo sa akin last anniversary natin. Kung hindi ko siya pinalayas, baka buong bahay na natin ang ninakaw niya." "Tama ang asawa mo, Severino." Biglang sabat ni Tita Flor. Ibinababa ang hawak na tasa. Ang boses nito ay may halong pagmamalaki at pangangaral. "Hiho, wag mong awayin si Isel. Stressed na ngayon sa nanay mong naglayas. Ulyanin na ang matanda. Baka nag-imbento lang ng kwento para magpaawa sa'yo. Ikaw pa naman. Konting iyak lang ng nanay mo. Bigay ka agad." Tila may isang malaking apoy na sumiklab sa dibdib ni Severino. Ang mga salitang lumalabas sa bibig ng dalawang babaeng kaharap niya ay isang nakakasulasok na lason. "Ulyanin? Naglayas?" Humakbang papalapit si Severino. Hindi na alintana ang panginginig ng kanyang mga kamao. "Nakita ko ang nanay ko, Aisel. Nakita ko ang mga pasa sa braso niya. Nakita ko kung paano siya mamamatay sa ginaw dahil wala siyang makain, habang ikaw ay nagpapakasasa sa pawis at dugo ko." Nang makitang hindi gumagana ang kanyang pag-iyak, unti-unting nawala ang mga luha ni Yaisel. Ang kanyang mukha ay nag-iba, naging matigas at palaban. Ginamit niya ang huling sandata na madalas niyang gamitin upang konsensyahin ang asawa, ang utang na loob. "5 taon, Severino," sigaw ni Yaisel. Pilit na ipinapamukha ang kanyang mga sakripisyo. "5 taon akong naghintay sa'yo. Sinayang ko ang kabataan ko, ang ganda ko. Kakahintay sa isang lalaking walang ibang inatupag
kundi ang magpapadala ng pera sa nanay niya. Ako ang nag-alaga sa pwesto mo rito. Ako ang nag-asikaso ng mga negosyo mo habang nagpapakabaliw ka sa Singapore. At ngayon, isusumbat mo sa akin ang kaunting luho na nararapat naman talaga sa akin? Sa kalagitnaan ng kanyang pagmamalaki, dahan-dahang itinaas ni Yaisel ang kanyang manicured na kamay at maarte at dahan-dahang inayos ang kanyang kumikinang na diamanteng hikaw. Tiningnan niya si Severino mula ulo hanggang paa. Ang mga mata ay puno ng matinding pandidiri. You're really going to choose her over me? Mas maniniwala ka sa nanlilimahid na matandang yon kaysa sa sarili mong asawa. Ang mga salitang nanlilimahid na matanda ay tuluyang pumutol sa natitirang pasensya ni Severino. Wala na ang babaeng minahal niya. Ang nasa harapan niya ay isang halimaw na nilamon ng kasakiman at walang puwang para sa anumang awa. Lumayas ka, mariing utos ni Severino. Ipinatong niya ang kanyang nanginginig na kamay sa sandalan ng silya upang pigilan ang sariling mapabagsak sa tindi ng galit. Iempake mo ang lahat ng gamit mo at lumabas ka ng bahay na ito. Bukas na bukas, haharap tayo sa abogado. Imbes na matakot, isang mahina at mapang-asar, nahalakhak ang kumawala sa mga pulang labi ni Yaisel. Ang tunog ng kanyang pagtawa ay umaalingaw-ngaw sa mataas na kisame ng sala. Nagdadala ng isang nakakakilabot na pang-iinsulto. Tumayo siya, naglakad patungo sa isang mamahaling cabinet sa gilid ng kwarto at dumukot ng isang brown na envelope. Naglakad siya pabalik at walang pag-aalinlangang inihagis ang mga dokumento sa ibabaw ng glass table sa harapan ni Severino. Ang tunog ng pagbagsak ng makapal na papel ay tila isang hatol ng kamatayan. Bahay mo? Nakangiting tanong ni Yaisel. Ang mga mata ay nanlilisik sa tagumpay. Excuse me babe, baka nakakalimutan mong wala ka rito nung binili ang lupang ito. Dahan-dahang kinuha ni Severino ang envelope at inilabas ang laman nito. Ito ay ang orihinal na titulo ng bahay at lupa. Ngunit nang basahin niya ang pangalan ng nagmamay-ari, tila tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Wala ang pangalan niya. Ang nakasulat lamang ay pangalan ni Yaisel at sa ilalim nito, ang civil status ay idineklarang single. Ginamit ni Yaisel ang isang legal na butas nung panahong ipinapadala pa lamang ni Severino ang pera, bago pa man maging formal na rehistrado ang kanilang kasal sa lahat ng ahensya. Sa papel, akin to, Severino. Malamig ngunit nakamamatay na bulong ni Yaisel habang tinititigan ang namumutlang asawa. Kaya kung meron mang lalaya sa bahay na ito ngayong gabi, ikaw yon. At wala kang madadala ni isang kusing. Nakatayo lamang si Severino. Hawak ang piraso ng papel na naging patunay ng kanyang sukdulang pagkabulag. Habang ang demonyong may pula na labi ay patuloy na nagdiriwang sa kanyang harapan. Ang salitang utang. Yan ang nakaukit sa isipan ni Severino habang nakaupo siya sa malamig na silya ng bangko kinaumagahan, kaharap ang kanyang abogado at ang bank manager. Sa ibabaw ng mesa ay ang mga dokumentong kumakatawan sa 5 taon niyang pagkakakulong sa ibang bansa. Ngunit ang mga numerong nakaimprenta sa papel ay hindi nagpapakita ng yaman. Ang joint account nila ni Yaisel ay halos limas na. Wala nang natira, kundi barya. Unti-unting gumapang ang panginginig mula sa kanyang mga kamay, patungo sa kanyang buong katawan, habang nakikinig sa paliwanag ng manager kung paano inilipat ni Yaisel ang milyon-milyong piso sa iba't ibang offshore accounts at personal na pamumuhunan nito sa nakalipas na mga buwan. Ang kanyang dugo, pawis at pangungulila ay tinunaw lamang ng kanyang asawa sa isang kisap mata. Bumalik si Severino sa ospital. Karga ang bigat ng mundong gumuho sa kanyang mga balikat. Pagpasok niya sa maliit at tahimik na kwarto, naabutan niya si Almira na gising na. Nakasandalang matanda sa unan. Maputla pa rin ngunit may ngiting sumilay sa mga tuyot na labi nang makita ang anak. Umupo si Severino sa tabi ng kama.
Pilit na itinatago ang luwang nagbabadyang tumulo. Ibinaba niya ang kanyang ulo, ramdam ang labis na hiya, pagkatalo at panliliit sa sarili. Wala siyang naipagtanggol. Wala siyang naisalba. Anak, malambing at mahinang tawag ni Almira. Dahan-dahan itong inilapat ang magaspang at malamig na palad sa nakayukong ulo ni Severino. Pilit na inaalo ang lalaking humihikbi na parang isang musmos. Bakit ganyan ang hitsura mo? May masakit ba sa'yo? Hindi na napigilan ni Severino ang kanyang sarili. Kumawala ang matinding pighati mula sa kanyang lalamunan. Kinuha niya lahat, Nay. Wala akong naiwan para sa'yo. Yung bahay, yung pera. Ginawa ko ang lahat sa Singapore para mabigyan ka ng magandang buhay, para hindi ka na magtinda sa arawan. Pero nanakaw lang ng babaeng pinagkatiwalaan ko. Wala na akong maibibigay sa'yo, Nay. Patawarin mo ako. Ngumiti lamang si Almira. Isang ngiting puno ng kapayapaan na hindi mabibili ng anumang salapi o mamahaling bag. Kinuha ng matanda ang isang pirasong biskwit na nakapatong sa maliit na platito sa tabi ng kanyang kama na ibinigay ng nurse kanina. Dahan-dahan niya itong hinati sa dalawa gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri. Iniabot niya ang mas malaking kalahati kay Severino. Ito ang palagi nilang ginagawa noong mga panahong wala silang makain kundi isang pakete ng biskwit at kapeng barako sa isang buong araw. Hayaan mo na ang bahay na yon, anak. Hayaan mo na ang pera, wika ni Almira. Ang mga mata ay nag-uumapaw sa wagas na pagmamahal habang inilalagay ang biskwit sa palad ni Severino. Hindi ko kailangan ng malaking bubong kung malamig naman ang loob ng bahay. Ang mahalaga, nandito ka na. Hawak ko na ulit ang anak ko. Basta't magkakasama tayo kahit saang sulok. Yun ang tunay na bahay natin. Ang simpleng pagkilos na yon, ang paghati ng biskwit, ay tila isang mainit na yakap na tumunaw sa yelong nakabalot sa puso ni Severino. Wala siyang yaman ngayon, ngunit ang pagmamahal ng kanyang ina ay isang kayamanang hindi kailanman mananakaw ni Yaisel. Sa kalagitnaan ng kanilang madamdaming pag-uusap, bumukas ang pintuan at pumasok si Doktora Maristela, bit-bit ang isang makapal na brown folder. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang bakas ng ngiti. Nang makitang kumakain si Almira, nagpaalam muna ang doktor na kakausapin si Severino sa labas upang hindi ma-stress ang pasyente. Pagdating sa tahimik na pasilyo, iniabot ni Maristela ang folder. Severino, gusto kong makita mo ang buong medical records ni Nanay Almira. Pinagsama-sama ko ang lahat ng test results niya mula pa nung unang beses ko siyang makitang nakapila sa charity ward ng ospital. Binasa ni Severino ang mga pahina. Bawat letra at numero ay tila patalim na nakabaon sa kanyang isipan. Ipinaliwanag ni Maristela, gamit ang isang kalmado ngunit mariing boses, kung paano sistematikong ginutom si Almira. Hindi ito isang mabilisang pananakit. Ito ay isang sinadyang pagkakait ng tamang nutrisyon araw-araw, isang mabagal na pagpatay na itinatago sa ilalim ng salitang pagtitipid. Ang pasa sa braso ay mula sa marahas na paghatak ng palayasin ng matanda. Ngunit ang totoong at pinakamatinding krimen ay ang tahimik na pagpapahirap dito sa loob ng maraming buwan habang si Yaisel ay nagpapakasasa sa alak at karne. Pwede nating itong gamitin sa Korte Severino? Mahinang suhestyon ni Maristela. Idinadampi ang kanyang mainit na palad sa braso ng binata upang pakalmahin ang nanggigigil nitong katawan. Hindi natin siya pwedeng hayaang makawala sa ginawa niyang pang-aabuso. Huminga ng malalim si Severino. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nang idilat niya ang mga ito, ang mga luha ng pagkatalo ay tuluyan ng napalitan ng isang nag-aapoy na determinasyon. Hindi siya gagamit ng dahas. Hindi siya magwawala o mananakit ng pisikal tulad ng inaasahan ni Yaisel na gagawin niya upang magmukha siyang masama. Gagamitin niya ang mismong utak na nagtayo ng kanyang kumpanya sa Singapore upang pabagsakin ang demonyong umangkin sa kanyang buhay.
Hahanapin niya ang bawat butas, bawat pagkakamali na iniwan ng asawa. Umupo siya sa waiting area at binuklat muli ang mga kopya ng bank statement na nakuha niya kanina sa bangko. Habang maingat na sinusuri ang bawat linya ng transaksyon, may isang detalye na nakakuha ng kanyang pansin. 5 buwan na ang nakararaan, may isang napakalaking halaga na inililabas si Yaisel mula sa kanilang joint account. Ang pera ay inilipat sa isang hindi kilalang bank account na nakapangalan lamang sa mga inisyal na VA. Walang paliwanag, walang detalye ng negosyo. Sino ang VA na ito at bakit nagpadala si Yaisel ng ganito kalaking pera habang nagpapanggap na nagmamalasakit sa kanilang kumpanya? Habang nakatitig sa mahiwagang pangalan na yon at pilit na hinahanapan ng kasagutan, biglang tumunog ang kanyang telepono na nakapatong sa kanyang hita. Isang mensahe mula sa kanyang tagapamahala ng negosyo sa Iloilo ang pumasok. Nang buksan niya ang mensahe, bumulaga sa kanya ang isang litrato ng isang formal na abiso mula sa isang malaking bangko. Ang isa sa mga pangunahing resort na ipinundar niya bago siya umalis patungong Singapore ay ipapasubasta na sa susunod na linggo. Ang dahilan na nakasaad sa dokumento ay ang hindi pagbabayad ng milyon-milyong pisong utang. Ginamit pala ni Yaisel ang titulo ng resort bilang kolateral upang umutang ng malaking pera. Pekeng ginamit ang kanyang pangalan sa mga papeles at pinabayaan itong lumobo nang hindi niya nalalaman. Hindi lamang ninakaw ni Yaisel ang lahat ng kanyang pinaghirapan at ipinundar. Ibinaon pa siya nito ng buhay sa isang napakalalim at nakakapasong utang. Malamig ang simoy ng hangin na nagmumula sa air conditioner sa loob ng pribadong silid ng isang tanyag na law firm. Ngunit mas malamig ang nag-uumpugang tensyon sa pagitan ng magkabilang panig. Nakaupo si Severino sa dulo ng mahabang mesang salamin. Tuwid ang likod at matigas ang panga, habang ang kanyang mga mata ay walang anumang emosyong mababakas. Sa kabilang dulo ay si Yaisel. Kahit nahaharap na sa matinding akusasyon, hindi nito isinuko ang kanyang mapagmalaking tindig. Suot ang kanyang paboritong pulang lipstick, mamahaling alahas, at isang nakakainsultong na ngiti. Nakahalukip-kip itong nakikinig habang sunod-sunod na inilalatag ng abogado ni Severino ang mga ebidensya ng kanyang kasakiman. Isa-isang inilabas ang mga dokumento. Ang mga bank trails ng ninakaw na pera na inilipat sa mga sikretong account, ang mga pekeng pirma sa pag-utang na ginawang kolateral ang resort, at ang pinakamabigat sa lahat, ang sinumpaang salaysay ni Doktora Maristela at ng mga kapitbahay na nagpapatunay sa sinadyang paggugutom at pang-aabuso kay Almira. Nakita ni Severino kung paano unti-unting nawala ang kulay sa mukha ng abogado ni Yaisel. Ang mga ebidensya ay masyadong matibay. Wala na silang lusot. Nang makitang naiipit na siya sa sarili niyang mga kasinungalingan, pilit na inayos ni Yaisel ang kanyang buhok at pinanatili ang mataray na ekspresyon. Umiling siya at mariing hiniling na lumabas muna ang lahat ng mga abogado upang makapag-usap silang mag-asawa ng sarilinan. Kahit nag-aalinlangan, sumunod ang mga nag-aayos ng kaso. Iniiwan ang dalawa sa loob ng nakakabinging katahimikan ng kwarto. Nang sumara ang pinto, dahan-dahang tumayo si Yaisel. Lumapit siya sa direksyon ni Severino. Ang takong ng kanyang sapatos ay lumilikha ng mabigat at marahas na indayog sa sahig. Tumigil siya sa tapat ng asawa at yumiho ng bahagya. Inilalapit ang kanyang mukha na tila isang ahas na handang tumuklaw anumang oras. Wala nang bakas ng pag-iyak o pagpapaawa. Ang naiwan ay ang tunay na anyo ng demonyong matagal na niyang pinakasalan. Akala mo ba panalo ka na, Severino? Mabagal at mapangasar na bulong ni Yaisel. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit dahil sa pagkapahiya niya sa harap ng mga abogado. Akala mo ba napabagsak mo na ako dahil sa mga kapirasong papel na yan? Pera lang ang tingin mong ninakaw ko sa'yo? Wala kang alam. Hindi kumibo si Severino.
Ngunit ang kanyang dibdib ay nagsimulang sumikip sa kakaibang kaba. Ang nangiti ni Yaisel ay may dalang lason na alam niyang papatay sa kanya. 2 taon na ang nakakaraan nung nagpapakamatay ka sa kaka-overtime sa Singapore para maipambili ng gamot sa walang kwenta mong nanay. Nabuntis ako. Malamig na pagtatapat ni Yaisel, ang bawat salita ay binibigkas ng may diin upang siguraduhing tumagos sa kilaliman ng kaluluwa ng asawa. Nasa sinapupunan ko na ang anak mo, Severino, isang bata na sana ay tatawag sa iyong ama, pero ipinalaglag ko. Ipinatanggal ko ang bata at ipinatapon na parang basura. Dahil kailanman, hindi ko hahayaang may dumaloy na maruming dugo ng isang nagtitinda ng kakanin at ng isang laking squatter sa anak ko. Nandiri ako sa ideyang magkakaroon ako ng anak sa isang lalaking alipin ng kanyang mahirap na ina. Tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Severino. Ang hangin sa loob ng kwarto ay tila biglang ninakaw. Naiwan siyang naghihikahos, hindi makahinga. Ang bawat salitang binitiwan ni Yaisel ay tila isang kalawangin at mapurol na patalim na mabagal, ngunit malalim na ibinabaon at pinipilipit sa kanyang puso. Hindi siya sumigaw. Walang kahit anong boses ng galit ang lumabas sa kanyang lalamunan. Hindi niya sinampal o sinaktan ang babaeng nasa harapan niya. Ang pinakamatinding sakit ay hindi kayang tumbasan ng anumang pisikal na dahas. Ito ay nag-iiwan lamang ng isang nakakamatay na pamamanhid. Nagsimulang manginig ang mga tuhod ni Severino na tila nawalan ng buto. Sa kanyang pag-atras, dahan-dahan siyang inabot ang gilid ng malamig at makapal na mesang salamin. Mahigpit siyang kumapit doon hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Pilit na pinananatiling matatag ang sarili upang hindi tuluyang gumuho sa sahig habang nakaharap sa taong sumira sa kanyang mundo. Isang taong hindi niya inaasahang magiging dahilan ng lahat. Sarili niyang kapamilya. Ang pangarap niyang maging isang ama na matagal niyang ipinagdasal gabi-gabi sa kanyang maliit na kwarto sa Singapore ay nawala bago pa man niya ito mahawakan. Isang pangarap na naglaho dahil sa malamig na desisyon ng isang babaeng pinairal ang sariling pagmamataas kaysa sa awa. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagdurugo, isang malamlam na katanungan ang pilit na sumiksik sa kanyang naguguluhang isipan. Tinitigan niya ang tiyan ni Yaisel. Totoo bang pinatay nito ang bata? O isang panlilinlang na naman ito upang saktan siya? Pwede kayang iniluwal nito ang sanggol at ibinigay sa iba upang hindi makaabala sa kanyang marangyang buhay? Ang isipan ni Severino ay muling bumalik sa misteryosong withdrawal na inilipat sa pangalang VA. Inampon ba ng taong ito ang kanyang anak kasama ng malaking halaga ng pera? Ngunit bago pa man niya mahanap ang kasagutan, tuluyan ng nilamon ng dilim at sakit ang kanyang katinuan. Binitawan niya ang gilid ng mesa. Tinalikuran niya si Yaisel na patuloy na nakangiti sa kanyang pagkawasak. Naglakad si Severino palabas ng kwarto, tila isang taong tinanggalan ng kaluluwa. Isang lagalag na multo na hindi na alam kung saan patutungo. Hindi niya pinansin ang mga tawag ng kanyang abogado sa pasilyo. Naglakad siya palabas ng mataas na gusali, sinasalubong ang malamig at walang awang buhos ng ulan. Wala siyang dalang payong, wala sa sariling tinatahak ang sementadong kalsada. Patuloy siya sa paghakbang patungo sa gitna ng malawak, maulan at mapanganib na highway. Tila naghahanap ng pisikal na sakit na tatapos sa pagdurugo ng kanyang kaluluwa. Ang tanging pumupuno sa kanyang isipan ay ang nakakabinging ugong ng mga paparating na sasakyan. Ang nakakabinging ugong ng mga paparating na sasakyan ay tila naging isang malabong bulong sa pandinig ni Severino. Ang bawat hakbang niya sa gitna ng basang kalsada ay mabigat at walang direksyon, tulad ng isang taong inalisan ng dahilan upang mabuhay. Mula sa kanyang kanan, isang napakalakas na liwanag mula sa headlamp ng isang paparating na malaking truck ang bumulag sa kanyang paningin. Hindi siya umiwas.
Hinihintay na lamang niya ang matinding salpok na tatapos sa lahat ng pangungulila at panlilinlang na sumira sa kanyang pagkatao. Ngunit bago pa man mangyari ang inaasahang sakuna, isang pares ng maliliit ngunit mahigpit na mga kamay ang buong lakas na humatak sa kanyang braso pabalik sa gilid ng kalsada. Bumagsak sila sa basang damuhan. Ang rumaragasang hangin na dala ng mabilis na pagdaan ng truck ay humampas sa kanilang mga mukha. Isang nakapangingilabot na paalala kung gaano siya kalapit sa kamatayan. Nang mag-angat ng paningin si Severino, nakita niya ang namumutla at basang-basang mukha ni Doktora Maristela. Nanginginig ang buong katawan ng doktor sa labis na takot, ngunit ang mga mata nito ay nag-uumapaw sa matinding pag-aalala, imbes na galit. Wala itong sinabing kahit ano. Hindi na nagtanong si Maristela kung bakit tila gusto ng sukuan ni Severino ang lahat o kung ano ang nangyari sa loob ng law firm na kakalabas lang nito. Sa halip, maranyang hinawakan ang kamay ng lalaki at tahimik na inalalayan papunta sa nakaparadang sasakyan sa di kalayuan. Pagpasok nila sa loob, habang unti-unting pinapainit ng heater ang malamig na hangin, dahan-dahang bumigay ang matagal nang pinipigil na emosyon ni Severino, ang matibay na harang na matagal niyang itinayo sa sarili. Ang lalaking matibay na hinarap ang lahat ng hirap sa ibang bansa ay umiyak na parang isang musmos na nawawala. Humagulgol siya ng buong pait. Inilalabas ang sakit ng pagkamatay ng kanyang hindi pa isinisilang na anak at ang matinding pagtataksil ng kanyang asawa. Hindi siya pinatahan ni Maristela. Hinayaan lamang ng doktor na dumaloy ang lahat ng lason mula sa kanyang dibdib. Kumuha ito ng isang malinis at mainit na tuwalya mula sa likuran ng silya at maingat na ibinalot sa nanginginig na mga balikat ni Severino. Isang tahimik na presensya na nag-aalok ng kanlungan sa gitna ng kanyang pinakamalakas na unos. Nang medyo kumalma na ang paghinga ni Severino, tahimik na nagmaneho si Maristela patungo sa kanyang pribadong klinika na sarado na ng mga oras na yon. Ang paligid ay payapa, malayo sa mapanghusgang mga mata ng lipunan. Habang nakaupo si Severino sa malambot na sofa sa loob ng opisina, ang kanyang isipan ay lumilipad pa rin sa mga mapapait na alaala. Ang kanyang mga kamao ay nananatiling nakakuyom ng mahigpit, nanginginig sa pinipigilang galit at kawalan ng magagawa. Sa kabilang dulo ng kwarto, bago pa man magtimpla ng kape si Maristela, mabilis, ngunit maingat na inilagay ng doktor ang isang maliit na pelus na kahon sa loob ng kanyang drawer at ikinandado ito. Isang bagay na hindi na napansin ni Severino dahil sa labis na pagkalunod sa sariling pighati, ngunit nag-iwan ng isang katanungan kung anong lihim ang itinatago ng babaeng nagligtas sa kanya. Lumapit si Maristela, dala ang 2 saro ng mainit na kape. Ang amoy ng kapeng barako ay nagdala ng kaunting pamilyar na init sa nanlalamig na silid. Umupo siya sa tabi ni Severino, nag-iwan ng sapat na espasyo ng paggalang, ngunit sapat ang lapit upang maramdaman ang presensya ng isa't isa. Walang malisyosong hawak, walang matatamis na salitang mapagkunwari. Dahan-dahan lamang inilapat ni Maristela ang kanyang mainit at malambot na palad sa ibabaw ng nanlalamig at nakakuyom na kamao ni Severino. "Nandito ako, Severino," malumanay at punong-puno ng sinseridad na bulong ng doktor. Ang boses ay tila isang malambot na unan na sumalo sa pagod na kaluluwa ng lalaki. "Nandito kami ni Nanay Almira. Hindi ka na nag-iisa sa laban na ito." Ang simpleng haplos na yon ay nagdala ng isang kakaibang kilig at kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Tila isang mahika na unti-unting nagpaluwag sa mahigpit na pagkakakuyom ng kanyang mga daliri. Ibinaba ni Severino ang lahat ng kanyang sandata. Dahan-dahan niyang isinandal ang kanyang mabigat na ulo sa sandalan ng sofa. Ipinikit ang kanyang mga mata at hinayaan ang sarili na maramdaman ang tunay na kaligtasan sa piling ng isang babaeng nagpapahalaga sa kanyang pagkatao at hindi sa kanyang pera. Sa unang pagkakataon,
Matapos ang ilang taon, nakahinga siya ng maluwag. Ngunit ang tahimik nilang paghihilom ay biglang binasag ng matinis at magkakasunod na pagtunog ng telepono sa ibabaw ng mesa ng klinika. Mabilis na tumayo si Maristela upang sagutin ito. Habang nakikinig, unti-unting nawala ang kulay sa mukha ng doktor at napalitan ng matinding gulat at takot. Isang nurse mula sa ospital ang nasa kabilang linya, humihingi ng tulong. Wala raw itong nagawa nang biglang sumugod si Yaisel sa kwarto ni Almira. Nagwawala, nananakit, at pilit na pinapaalis ang walang kalaban-labang matanda. Ang kapayapaang pilit nilang binubuo ay mabilis na naglaho. Pinalitan ng muling pagbabalik ng panganib na nagbabadyang tuluyang kumitil sa buhay ng inang sinusubukan nilang iligtas. Parang hinahabol ng kamatayan, mabilis na tinahak ni na Severino at Maristela ang mahabang pasilyo ng ospital. Ang bawat hakbang nila ay mabigat. Ang bawat paghinga ay kinakapos. Mula sa di kalayuan, naririnig na nila ang isang pamilyar at matinis na boses na lumilikha ng iskandalo. Sinisira ang sagradong katahimikan ng lugar. Pagdating nila sa tapat ng kwarto ni Almira, naabutan nilang bahagyang nakabukas ang pinto. Sa loob, parang isang mabangis na hayop na nakakulong sa hawla si Isel. Pabalik-balik ito sa paglalakad habang nakapameywang. Ang pulang lipstick ay tila dumudugo sa galit. Ang mga mata ay nanlilisik habang nakaturo sa matandang nakaupo lamang sa kama. Ano, matanda? Bingi ka ba? Sigaw ni Yaisel. Ang boses ay sapat na upang marinig hanggang sa kabilang dulo ng hallway. Iatras mo lahat ng reklamo mo laban sa akin. Sabihin mo sa anak mong tanga na ikaw ang nagnakaw at ikaw ang naglayas. Kung hindi, ipapahanap ko ang basurero mong kaibigan na si Andre at sisiguraduhin kong hindi na siya sisikatan ng araw bukas. Naiintindihan mo ba? Nanginginig ang buong katawan ni Almira, mahigpit na hawak ang rosaryo sa kanyang mga kamay. Ang mga mata ay nakayuko sa takot. Akmang susugurin ni Severino ang asawa, ngunit marahan siyang pinigilan ni Maristela. Isang senyas na maghintay at magmasid. Sa unang dambu ng pagkakataon, dahan-dahang nag-angat ng tingin si Almira. Ang kanyang mga mata na dating puno ng takot ay unti-unting napalitan ng isang kakaibang liwanag. Isang liwanag ng kapayapaan at tapang na hindi kailanman nakita ni Severino sa buong buhay niya. Hindi siya umiyak, hindi siya nagmakaawa. Sa halip, tiningnan niya ng diretso sa mga mata ang manugang na tila isang demonyo sa kanyang harapan. Gawin mo ang gusto mong gawin, Yaisel? Mahina ngunit matatag ang boses ni Almira. Walang bahid ng anumang panginginig. Kahit ipapatay mo pa ako ngayon, hindi ko nahahayaang tapak-tapakan mo ang natitira kong dangal. Sa aming mga mahihirap, yan na lang ang tanging kayamanan namin. Natigilan si Yaisel. Hindi niya inaasahan ang ganitong pagsagot mula sa matandang palagiin niyang tinatakot. Lalo itong nag-init sa galit. At ano pa ang maipagmamalaki mo? Nanggigigil na sagot ni Yaisel. Isa ka lang namang matandang pulubi na nagtitinda ng kakanin sa kalsada. Isang mahinang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Almira. Isang nawangiting puno ng awa para sa babaeng nasa harapan niya. Ang tunay na mahirap ay ikaw, Yaisel. Malumanay na tugon ng matanda. Ang mga salita ay tila sampal na dumapo sa pisngi ng manugang. Dahil ang puso mo ay isang tuyong lupa na walang anumang kayang tumubo. Dahil wala kang pagmamahal na kayang ibigay nang walang hinihinging kapalit. Ang mga salitang yon ay tuluyang nagpanting sa tainga ni Yaisel. Dahil sa matinding galit at kahihiyan, itinaas niya ang kanyang kamay, handang sampalin ng buong lakas ang matandang nangahas na labanan siya. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang palad sa pisngi ni Almira, bumukas ng malakas ang pinto. Subukan mong hawakan ng nanay ko, Yaisel. Isang malamig at nagbabantang boses ang pumuno sa buong kwarto.
Pumasok si Severino na tila isang leon na handang protektahan ang kanyang nasasakupan. Sa likod niya ay dalawang malalaking gwardiya ng ospital at ang kanyang abogado na may bitbit na mga dokumento. Ang dating wasak na lalaki ay tuluyan ng naglaho. Ang nakatayo ngayon sa harapan ni Waisel ay isang lalaking nag-aapoy sa galit, ngunit kontrolado ang bawat kilos. "Get out!" mariing utos ni Severino. "At sino ka para paalisin ako sa public hospital na ito?" Mayabang na sagot ni Waisel. Walang imik na lumapit ang abogado ni Severino at ipinakita sa mukha ni Waisel ang isang restraining order na may pirma ng huwes. Ipinagbabawal na siyang lumapit kay Almira at Severino sa layong 100 metro. Nang makitang wala na siyang magagawa, sinanyasan ni Severino ang mga gwardiya. Kinuha ng mga ito ang magkabilang braso ni Waisel at sa pilitan siyang kinaladkad palabas. "Bitiwan ninyo ako, mga hayop kayo. Hindi pa tayo tapos, Severino. Tandaan mo yan. Pagsisisihan mo ang araw na ito." Walang tigil na pagmumura at pagbabanta ni Waisel habang hinihila sa pasilyo. Habang kinakaladkad, natanaw niya si Tita Flor na naghihintay sa di kalayuan. Bago sila tuluyang magkalayo, mabilis na may ibinulong si Waisel sa taingan ng kaibigan, isang huling utos na puno ng lason. Nang tuluyan ng maglaho ang anino ng babae, isang malalim na katahimikan ang bumalot sa kwarto. Dahan-dahang lumapit si Severino sa kanyang ina, walang salitang namutawi sa kanilang mga bibig. Hinaplos lamang niya ang buhok ng ina, habang si Maristela ay chinek ang blood pressure nito upang siguraduhing hindi ito naapektuhan ng matinding stress. Pagkatapos ng lahat ng gulo, marahang inayos ni Almira ang kanyang nagusot na kumot. Isang simpleng kilos, ngunit para kay Severino, ito ay isang makapangyarihang simbolo. Ang pagbawi ng kanyang ina sa sarili nitong espasyo, sa sarili nitong kapayapaan, matapos harapin ang demonyo at manatiling buo ang dangal. Sa labas ng ospital, matapos makawala sa mga gwardiya, hindi umiyak o nagwala si Waisel. Pinunasan niya ang kanyang nagusot na damit, inayos ang buhok, at hinarap ang malaking gusali ng ospital na tila isang kaaway na handa niyang wasakin. Isang nakakakilabot at malapad na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga pulang labi. Wawasakin ko ang kumpanya niya bukas. Ang salitang wawasakin. Iyan ang pangakong binitiwan ni Waisel at hindi nga siya nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan, ang buong social media ay inuga ng isang maingat na inilabas na video. Sa loob nito, makikita ang umiiyak na si Waisel. Ang mukha ay puno ng pekeng pasa na gawa sa mamahaling makeup habang isinasalaysay ang isang kasinungalingang pinag-isipang mabuti. Inakusahan niya si Severino bilang isang abusadong asawa na pilit siyang kinukulong sa bahay. Pinalabas niyang magnanakaw si Almira na ilang beses na raw niyang pinatawad. Ginamit niya ang lahat ng kanyang galing sa pag-arte upang makuha ang simpatya ng publiko. Ngunit hindi nagpatinag si Severino. Habang nagkakagulo ang mundo sa pekeng drama ni Waisel, tahimik siyang kumilos sa ilalim ng gabay ng kanyang abogado at sa suporta ni Maristela. Hindi niya sinagot ang putik ng kapwa putik. Sa halip, naglabas siya ng isang malinis at hindi maikakailang bahanang katotohanan. Isinapubliko niya ang lahat, hindi para sa chismis, kundi para sa katarungan. Ang opisyal na police report ng panggugulo ni Waisel sa ospital. Ang kompletong CCTV footage mula sa subdivision na nagpapakita kung paano marahas na kinaladkad ni Waisel ang matandang si Almira palabas ng bahay na pulang bubong. Ang mga bank trails ng milyon-milyong pisong ninakaw at inilipat sa mga personal na account. At ang pinakamatibay sa lahat, ang sinumpaang salaysay ng buong parokya mula sa pari, kay Nanay Belen, hanggang sa mga kapitbahay na nagpapatunay sa kalagayan ni Almira sa tabing ilog. Ang kasinungalingan ni Waisel ay natabunan at nilamon ng katotohanan. Isa-isang tumalikod ang mga alta sosyedad na kaibigan na dati
nakikikain sa kanyang mga handaan. Nang mabalitaan ni Tita Flor na kasama siya sa mga kinasuhan ng estafa bilang kasabwat, mabilis itong tumawag sa abogado ni Severino at itinanggi ang lahat. Ibinenta niya si Hazel. Sinabing biktima lamang din siya ng panlilinlang nito. Ang mga haliging pinagtayuan ni Hazel ng kanyang pekeng mundo ay isa-isang gumuho. Isang umaga, habang nag-aayos ng almusal si Hazel sa kanyang marangyang kondo, tumawag ang kanyang bangko. Lahat ng kanyang accounts ay na-freeze dahil sa utos ng korte. Ang mga credit card niya ay pinutulan. Sa parehong araw, dumating ang abogado ni Severino sa kanya, bit-bit ang isang tagumpay. Dahil sa malinaw na ebidensya ng pandaraya, na ibalik kay Severino ang legal na titulo ng bahay na pulang bubong. Natagpuan ni Hazel ang sarili na nag-iisa sa dilim. Ang kuryente sa kanyang kondo ay pinutulan dahil wala siyang pambayad. Sinubukan niyang tawagan ang lahat ng kanyang mga kontak, ngunit wala ni isa ang sumasagot. Ang kanyang mga mamahaling damit at bag na nakasabit sa aparador ay naging mga walang buhay na palamuti na hindi niya makain. Habang nakaupo sa sahig ng kanyang madilim na sala, napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang isang malakas na tunog ng pagkalam ng kanyang sikmura ay umalingaw-ngaw sa nakakabinging katahimikan. Sa gitna ng kanyang karangyaan, sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Hazel ang totoong gutom. Ang parehong gutom na ipinaranas niya sa ina ng lalaking minsan niyang tinawag na asawa. Makalipas ang ilang linggo, matapos mailabas si Almira sa ospital at tuluyan ng manumbalik ang kanyang lakas, dinala siya ni Severino sa tapat ng bahay na pulang bubong. Payapa na ang lahat. Hawak ni Severino sa kanyang nanginginig na kamay ang bagong susi. Ito na dapat ang katapusan ng kanilang kalbaryo, ang simula ng bago nilang buhay sa bahay na ipinundar niya para sa ina. Ngunit habang nakatayo sila sa labas, nakatingin sa magandang bahay na naliligo sa sikat ng araw, isang malamig na ihip ng hangin mula sa nakaraan ang tila yumakap sa kanila. Napansin ni Severino ang mga mata ng kanyang ina. Walang kagalakan, walang pananabik. Sa halip, ang nakita niya ay isang malamig at malayong tingin na tila nakatingin sa isang magandang kulungan na puno ng mga multo ng sakit at pagtataksil. Ang malamig na ihip ng hangin mula sa nakaraan ay sumalubong sa kanila nang dahan-dahang ipinasok ni Severino ang bagong susi sa seradura. Ang tunog ng pagpihit nito ay tila isang malakas na kalansing sa loob ng tahimik na bahay. Itinulak niya ang mabigat na pintong kahoy. Bumungad sa kanila ang isang sala na malinis at makintab, ngunit walang buhay. Ang amoy ng disinfectant na ipinanglinis ng mga tauhan niya ay mas nangingibabaw kaysa sa amoy ng kape, ng sinaing, o ng anumang bagay na nagpapahiwatig ng isang tahanan. Naglakad sila papasok. Bawat hakbang ni Severino ay mabigat. Ang bawat sulok ng bahay ay isang paalala ng kanyang pagkabulag. Tinungo niya ang malaking bintana na tanawang hardin. Dito ko po sana kayo gustong magkape tuwing umaga, Nay. Halos pabulong niyang wika. Ang boses ay puno ng pait. Sumunod sila sa kusina. Isang malawak at modernong espasyo na may mga kagamitang kumikinang sa ilalim ng ilaw. Ngunit para kay Severino, ang kusinang ito ay isang malamig na laboratorio. Malayo sa maliit ngunit masayang kusinang puno ng usok mula sa pinipritong isda at amoy ng bagong saing na bigas kung saan siya lumaki. Umakyat sila sa ikalawang palapag. Ang dating silid na inilaan niya para sa ina ay naging isang walang lamang kwarto. Ang master's bedroom kung saan naghari-harian si Hazel ay malamig at walang anumang bakas ng pagmamahal. Habang nakatayo sila roon, sa gitna ng isang palasyong itinayo mula sa sakripisyo ngunit binahiran ng kasakiman, nakita ni Severino ang tunay na nararamdaman sa mga mata ni Almira. Napagtanto niya na ang pangarap niyang bahay para sa ina ay naging isang kulungan ng masasakit na alaala. Ang bahay na ito ay hindi na kailanman magiging isang tahanan,
Huminga ng malalim si Severino at buong tapang na hinarap ang ina. Nay, patawad po. Sinsero niyang wika. Hindi ito ang bahay na pinangarap ko para sa inyo. Ang pangarap ko ay bigyan kayo ng kapayapaan, hindi ng isang magandang hawla. Ano po ba talaga ang gusto ninyo? Isang mahinang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Almira. Hinawakan niya ang kamay ng anak. Anak, ang gusto ko lang ay isang maliit na espasyo kung saan natatanaw ko ang paglubog ng araw. Isang maliit na hardin kung saan pwede akong magtanim ng sampagwita at kamatis. At higit sa lahat, isang bahay kung saan naririnig ko ang paghinga mo sa kabilang kwarto tuwing gabi. Yun lang, sapat na. Sa sandaling iyon, gumaan ang dibdib ni Severino. Isang malinaw na desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Kinabukasan, magkasama silang nagpunta sa parokya. Sa harap ng lumang mesang kahoy ng kanilang kura paroko, taimtim na inilapag ni Severino ang titulo ng bahay at lupa, kasama ang bagong susi. Padre, sa inyo na po ito, magalang niyang wika. Ang bahay na ito ay naging simbolo ng sakit para sa aming pamilya. Nais po naming gawin itong simbolo ng pag-asa. Hindi makapaniwala ang pari. Iho, sigurado ka ba rito? Tumango si Almira. Ang mga mata ay nagniningning sa kaligayahan. Gawin po ninyo itong bahay kanlungan, Padre. Isang masisilungan para sa mga nanay na tulad ko, sa mga matatandang pinabayaan at walang ibang matakbuhan. Isang basbas ng pasasalamat ang iginawad sa kanila ng pari. Nang hapong iyon, bago tuluyang lisanin ang bahay sa huling pagkakataon, huminto si Almira sa hardin. Mula sa kanyang maliit na bayong, dumukot siya ng isang maliit na supot. Sa loob nito ay isang tangkay ng sampagwita na may ugat na. Lumuhod siya sa lupa, gumawa ng maliit na butas gamit ang kanyang mga kamay at maingat na itinanim ang halaman. Isang simbolo ng pagpapatawad. Isang halimuyak ng paghilom na iiwan niya para sa mga susunod na maninirahan sa bahay na minsan ay sumugat sa kanya. Habang papalubog na ang araw lula ng sasakyan ni Maristela, tinatahak nila ang isang kalsadang palayo sa syudad. Sa kanilang tabi ay ang malawak na taniman ng tubo na hinahaplos ng gininto ang sinag ng dapit hapon. Nakahanap na ako ng maliit na lupa malapit dito, Nay. Masayang balita ni Severino. Itinuturo ang payapang bukirin. Simple lang, pero may malapad na bintana na tanaw ang mga tubo. Pwede na kayong magtanim ng kahit gaano karaming sampagita. Nakasandal lamang ang ulo ni Almira sa bintana. Ninanamnam ang kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Tumingin si Severino kay Maristela na tahimik na nagmamaneho sa kanyang tabi. Ang babaeng ito ang naging kanyang ilaw sa gitna ng kadiliman. Nang makita ni Maristela ang ngiti sa mga labi ni Severino, isang ngiti ng tunay na kalayaan at pag-asa, dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang kamay at marahang hinawakan ng kamay ng lalaki na nakapatong sa gear shift. Walang salitang binitiwan. Ang mainit na dampi ng kanilang mga palad ay sapat na upang maging isang pangako ng isang bagong simula. Ngumiti si Severino, handa na sa pagdating ng bukas sa Kambam-Owong. Isang taon na ang lumipas. Sa isang maliit na lupain na napapaligiran ng malawak na taniman ng tubo sa Iloilo, isang simpleng bahay na gawa sa kahoy at bato ang payapang nakatayo. Hindi ito isang palasyo na may pulang bubong, ngunit ang bawat sulok nito ay binabalot ng init at pagmamahal. Ang hangin ay laging may dalang matamis na halimuyak mula sa hardin ng mga puting bulaklak ng sampagwita na masigasig na inaalagaan ni Almira. Tuwing umaga, sa malapad na balkonahe na tanaw ang lunti ang bukirin, nauupo si Almira sa kanyang paboritong silyang tumba-tumba. Malusog na siya at bumalik na ang dating sigla sa kanyang mga mata. Sa kanyang kandungan ay ang isang lumang Biblia na patuloy niyang binabasa habang humihigop ng mainit na kapeng barako at pinakikinggan ang huni ng mga ibon. Payapa na ang kanyang kaluluwa.
Ang mga pilat ng nakaraan ay naroon pa, ngunit hindi na ito masakit. Nagsisilbi na lamang itong paalala ng kanyang katatagan at ng walang hanggang pagmamahal ng Diyos. Sa loob ng kusina, ang amoy ng sinangag na bawang at piniritong isda ay humahalo sa halimuyak ng sampagita. Si Severino, na nakasuot lamang ng simpleng sando at shorts, ang abala sa pagluluto. Ang dating CEO, na walang ibang alam kundi mga numero at kontrata, ay natutong magluto ng lahat ng paboritong pagkain ng kanyang ina. Paminsan-minsan, sa gitna ng kanyang paghahalo, natatanaw niya sa isang kisap mata ang anino ni Yaisel, isang larawan ng isang babaeng naghuhugas ng mga pinagkainan sa isang maruming karinderya sa syudad. Ang mukha ay kupas na at walang bakas ng dating karangyaan. Ngunit ang alaala ay hindi na nagdudulot ng galit o pait. Isa na lamang itong malayong multo. Pinatawad na niya ito, hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng paglimot at pagpapatuloy sa buhay. Natagpuan niya ang tunay na kapayapaan, hindi sa pagganti, kundi sa paghilom. Maya-maya pa, bumukas ang pintuan at pumasok si Maristela, pagod ngunit nakangiti mula sa kanyang night shift sa ospital. Bago pa man makapag-alis ng sapatos ang doktora, marahan siyang nilapitan ni Severino mula sa likuran. Ipinulupot ng lalaki ang kanyang mga braso sa baywang ng babae. Isinandal ang kanyang baba sa balikat nito at nilanghap ang pamilyar na amoy ng buhok nito na nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. "Upo ka na, mahal. Handa na ang almusal," malamig niyang bulong. Humarap si Maristela sa kanya. Ang mga mata ay may bakas ng pagod, ngunit puno ng pagmamahal. Hinaplos nito ang pisngi ni Severino. Ang init ng palad nito ay tila nagpapawi sa lahat ng natitirang lamig ng nakaraan. Ang bango naman ng niluluto ng chef ko. Malambing na biro niya. Ngumiti si Severino at marahang idinampi ang isang halik sa kanyang noo. Hindi ito isang halik na puno ng pagnanasa, kundi isang halik na puno ng pasasalamat, respeto, at pangakong habambuhay. Umupo silang tatlo sa maliit at simpleng hapagkainan na gawa sa kawayan. Sa gitna ay isang bandehado ng mainit na sinangag, sariwang pritong isda, at mga pulang kamatis na kapipitas lamang mula sa munting hardin ni Almira. Bago kumain, sila ay taimtim na nagdasal, nagpapasalamat sa biyayang nasa kanilang harapan at sa biyayang mas mahalaga pa, ang pagkakataong magkasama-sama muli. Habang sila ay nagkukwentuhan at nagtatawanan, ang simpleng tagpong iyon sa loob ng isang maliit na bahay ay mas masagana at mas masaya kaysa sa lahat ng mararangyang handaan na naranasan ni Severino sa loob ng pekeng palasyo ni Oisel. Tiningnan ni Severino ang dalawang babae sa kanyang harapan, ang inang nagbigay buhay sa kanya at ang babaeng muling nagturo sa kanya kung paano mabuhay ng may pagmamahal. At sa sandaling iyon, tuluyan na niyang naunawaan ang lahat. Ang totoong kayamanan ay hindi ang perang naipapadala mula sa malayo. Hindi ito nasusukat sa laki ng bahay o sa kinang ng alahas. Ang tunay na yaman ay ang umagang gigising kang kasama ang mga mahal mo sa buhay, ang amoy ng kapeng kanilang itinitimpla para sa'yo, at ang kapayapaang dulot ng pagiging tunay na naroroon para sa kanila, hindi lamang bilang isang taga-suporta ng kanilang pangangailangan, kundi bilang isang anak, isang kasama, isang tunay na tahanan. Ang paghahalo ng amoy ng bagong saing na kanin at ang matamis na halimuyak ng sampagwita sa malamig na hanging amihan ay naging simbolo ng kanyang bagong simula. Isang buhay na payak, ngunit sa wakas, tunay na buo.